In November 1999 nga nabanggit ng author ng One Piece na si Eiichiro Oda na hindi daw siya basta-basta pumapatay ng isang karakter sa kwento niya dahil hindi nga daw ito nakakasatisfy sa pagtatapos ng isang arc. In 2018 naman consistent pa rin yung statement ni Oda na ayaw niyang pumatay ng isang karakter dahil mas gusto nga daw niyang magtapos ang isang arc sa isang masayang party. At yes, lingid nga sa kaalaman nating lahat napakadalang lang na pumatay ng isang karakter itong si Oda. At kung sakali man na may makita tayong mamamatay panigurado, napakalaki ng impact na maibibigay neto para sa ating mga manonood. Kaya naman sa video nga na to ito yung pag-uusapan natin. Itong mga impact ng pagkamatay ng mga karakter sa One Piece. Kung impact nga lang ang pag-uusapan wala na sigurong tatalo pa sa laki ng impact ng nangyaring pagkamatay netong si Goldie Roger. Dahil yung naging pagkamatay nga ni Roger ang nag-trigger sa iba't ibang tao sa mundo na maglayag at maging pirata. Ginawa nga niya ito para himukin ang mga tao na hanapin ang One Piece treasure. Pero base nga sa tumatakbong kwento ngayon sa One Piece, mukhang may mas malalim pa palang dahilan sa naging pagkamatay na to ni Roger. Totoo bang para lang ito sa tinatago niyang kayamanan o ginawa niya ito para masiguro na yung taong dadating para iligtas ang mundo laban sa world government talagang magiging pirata? Isa nga itong pagkamatay ni Dr. Hiriluk sa masasabi nating pinakamagandang pagkamatay na nangyari sa mga early days ng One Piece. Dahil unlike nga sa pagkamatay ng isang karakter na angkos paikipaglaban, itong naging pagkamatay nga ni Dr. Hiriluk sobrang makabuluhan. At some point nga nagkaroon ng terminal illness itong si Hiriluk. At dahil sa ayaw nga niyang makita ni Chopper na nahihirapan siya sa kalagayan niyang to, nung maramdaman nga ni Hiriluk na malapit na ang oras niya, pinaalis nga niya itong si Chopper. Pinalayas niya ito sa tinitirahan nila. Later on nga nalaman ni Chopper itong patungkol sa sakit ng kaibigan niyang doktor. Kaya naman gumawa nga ito ng paraan para makatulong. Naglakbay siya para hanapin yung lunas sa sakit ni Dr. Hiriluk. At dahil nga sa tumanim sa utak niya na yung logo ng Jolly Roger katumbas ng Vitality, inakala nga ni Chopper na ito yung gamot sa sakit ng kaibigan niya. Ang hindi nga alam ni Chopper itong nakuha niyang mushroom na inaakala niyang lunas actually na lason pala. At dahil nga sa namangha si Hiriluk sa dedikasyon ni Chopper na tulungan siya, at since mamamatay na rin naman siya anytime soon, kinain nga niya itong mushroom na may lason. Kinain niya ito para sa kaibigan niya na si Chopper. At bago nga mamatay dito na diniklara ni Dr. Hiriluk ang isa sa pinaka-powerful na mensahe sa buong series ng One Piece, na yung pagkamatay daw ng isang tao hindi nasusukat sa literal na pagkamatay ng katawan neto. Bagkos namamatay daw ang isang tao kung makakalimutan na ito ng lahat. So itong mensahe nga na to up to this date ginagawa pa ring reference ng iba't ibang fans sa mundo. Ganito nga kalaki yung impact ng naging pagkamatay netong si Dr. Hiriluk. Masasabi nga natin na itong pagkamatay na to ni Oden ang bumago sa kasaysayan ng Wano. Dahil kung hindi nga siya namatay hindi magkakaroon ng lakas ng loob itong mga Scabbards na lumaban. Hindi sila tatayo sa sarili nilang mga paa para maging matapang na harapin itong mga taong sumakop sa lupang para naman talaga sa kanila dapat. Bukod nga sa mga Scabbards nakaapekto rin itong naging pagkamatay ni Oden sa mga anak niya.
niya. Ito nga yung nag-motivate kila Momonosuke at Hiyuri na maging matapang. Kumbaga sinapuso nila yung pagkamatay ng tatay nila at ginawa nila itong gasolina para lumaban. Speaking of pagkamatay ng isang tatay, wala na sigurong sasakit pa sa pagkamatay ng isa sa pinakasikat na ama sa buong series ng One Piece. Ito nga si Whitebeard. Unlike nga sa iba't ibang pirata na ang goal kayamanan, katanyagan o ang maging pinakamalakas sa lahat, itong si Whitebeard nga simple lang ang nais sa buhay, pamilya. Itong pananaw nga na to ang minulat niya sa pirate crew niya na Whitebeard Pirates. Lahat nga ng mga miyembro niya sa grupo niyang to kinukonsidera niya bilang anak niya. At nagre-reflect naman to sa aksyon ni Whitebeard. Dahil nakita nga natin na kahit makailang beses siyang winawalang hiya ng kinukonsidera niyang mga anak, taus-puso pa nga rin niyang pinapatawad ang mga ito. Ultimo sa huling laban nga niya na alam niyang ikamamatay niya, nagpunta pa rin siya sa Marineford para lang iligtas itong tinuturing niyang anak na si Ace. Although hindi nga siya nagtagumpay sa misyon na to, naramdaman pa rin naman natin yung impact o yung statement na ginawa niya sa nangyaring laban na to. At dahil sa pag-uusapan na rin natin itong si Ace, isa nga itong pagkamatay niya sa masasabi nating pinakatumatak sa buong series ng One Piece. Dahil nga yan sa impact na iniwan niya para sa kapatid niyang si Luffy. Yes, alam naman natin na hindi talaga sila magkapatid biologically. Pero sa nagdaan ngang panahon, tinuring nila ang isa't isa na para bang totoong magkapatid. So sa pagkamatay nga na to ni Ace, dito na-realize ni Luffy na mahina pa siya. Hindi pa niya kayang magtanggol ng malalapit sa kanya. At ito nga yung nagtulak kay Luffy para magpalakas pa. Kaya naman masasabi nga natin na itong nakikita nating Luffy ngayon na papunta na sa final form niya, naging malaking parte neto si Ace. Yung pagkamatay ni Ace ang nag-udyok kay Luffy na ma-motivate para makarating sa ganitong level. Anyway, ang huli nga sa listahan natin itong pagkamatay ng pinakamalapit sa Straw Hat Pirates. At ito nga yung Going Merry. Masasabi ko nga na isa itong funeral ng Going Merry sa pinakainiyakan hindi lang ng buong Straw Hat Pirates, bagkos pati na mga fans ng One Piece. Dahil nga sa mga nakuha netong damage all throughout sa naging paglalakbay ng Straw Hat Pirates, napagpasyahan nga nila na pagpahinga na itong si Going Merry. Bali itong pagsunog nga na to sa Going Merry isang metaphor. Metaphor na kung gusto talagang mag-level up o lumakas ng Straw Hat Pirates, kinakailangan nilang iwan ang kung anumang kahinaan nila. Kumbaga sa arc kung saan sinira nila Luffy itong Going Merry, sa arc rin na to nagdeklara si Luffy na kakalabanin niya yung world government. Itong pinoportray nga ng Going Merry na hayop isang tupa. Tupa na mukhang maamo at mabait, which is nagfi-fit sa Straw Hat Pirates nung time na to. Hindi pa nga sila malalakas at mukha pa silang maaamo. Pero nung oras nga na pinalitan na nila ito ng Thousand Sunny, which ang pinoportray namang hayop yung leon, parang ito nga yung naging hudyat na handa na si Luffy na maging hari. Gaya ng leon na hari ng kagubatan, handa na rin itong si Luffy na i-take over ang mundo at abutin ang nais niyang maging hari ng mga pirata. Anyway, ayan na nga yung listahan natin ng mga karakter na namatay na may malalaking impact sa kwento. Balik kung may mga karakter pa nga kayong naiisip na wala sa listahan na to, wag na kayong mahiyang i-comment yan sa ating comment section sa ibaba para masama natin sila sa part 2 ng video na to. So yun lang, peace!